Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Ating po tatalakayin sa araw na ito ang series na Commitment Family Devotion. Ayun. So, sa araw na ito, ating tatalakayin ang talatang Deuteronomy chapter 6 verse 5 to 7. Ang sabi rito, ibigin mo si Yahweh ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Ang mga utos niya itanim ninyo sa inyong puso, ituro ninyo ito sa inyong mga anak, pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi at sa inyong pagbangon sa umaga. So ito yung greatest commandment, no? Ito yung pinakang utos sa atin ng Panginoon na ibigin mo si Yahweh ng iyong Diyos ng buong puso. So greatest commandment yan ating mga Kristiyano. So punta tayo sa unang katuruan. Ang sabi rito, loving God is central to the family. So tayo sa isang pamilya, hindi pwedeng ikaw lang. Hindi pwedeng ikaw lang yung nagde-devotion or nagmamahal sa Diyos or yung nagmamahal sa Lord, ganun. So dapat damay yun eh. Damay yung pamilya mo eh, damay yung anak mo, damay yung nanay at tatay mo. So yun nga, loving God is central to the family. So dapat ikaw ma-disciple mo yung maaya mo na magbasa ng Bible yung nanay mo or yung tatay mo. So kasi nga loving God is central to the family. Yun yung sentro ng isang pamilya. So punta tayo sa ikalawang teaching. Ang sabi dito, discipleships happen in the family. So ang pinakang discipleship or ang pinakang word of God ay nangyayari sa bahay, nangyayari sa pamilya. So ikaw bilang magulang, bilang ama, bilang anak, dapat na-share natin, na-disciple natin yung mga family member natin, ganun. Dapat tayo lahat, tayo mismo, buong pamilya mismo nagdi-disciple sa Lord and nagmumuni-muni, nagbabasa ng Bible, gano'n, no? So discipleship happens in the family, hindi sa church, hindi sa simbahan mismo. Unang-una nangyayari ang discipleship sa bahay. So sa ikatlong teaching, ang sabi rito, every family is a family church. So ang isang pamilya, ang bawat pamilya ay family church. Kumbaga, noong unang panahon kasi, wala pang mga simbahan eh, wala pang mga kung ano-anong infrastructure or bahay, sambahan, gano'n. Nangyayari ang church, nangyayari ang misa sa bahay. Nagbabahay-bahay talaga yung mga noong unang panahon. So, every family is a family church. So, punta tayo sa application. Paano nga ba natin mai-apply ito sa buhay? Paano nga ba natin mai-apply ito sa totoong buhay? No? Sabi rito, unang-una, start a family devotion and pray together. So ikaw, bilang nagde-devotion, bilang nagkikisalita ng Word of God, try mo na isama yung magulang mo, try mo na isama yung mga kapatid mo, ganun-ganun, na magkaroon tayo ng isang pamilya na nagde-devotion at nagdadasal ng sabay-sabay. So, simulan natin sa ganun na magdasal tayo ng magkakasama, ganun-ganun. So, dapat magsimula tayo ng family devotion and magdasal ng sabay-sabay. So, sa ikalawang application, sabi rito, start a Bible study with family and friends. So, siguro simulan natin na magkaroon ng Bible study sa ating mga kaibigan, sa ating mga kaklase, sa ating mga classmate, or pwede. Kunyari, pag may nakita ka or kakain kayo, pwede kang mag-share ng Bible verse or ng Word of God doon sa klase mo or sa kaano mo. So, kumbaga kahit papaano, ma-share natin, ma-disciple natin yung ibang tao or ma-share natin yung Word of God, ganun. So, punta tayo sa ikatlong application na sabi rito, start a micro-church, the church at home. So, kumbaga magkaroon tayo ng place or magkaroon tayo ng isang lugar sa bahay, sa isang sulok na kung saan tahimik, na kung saan makakapagdasal tayo, kung saan makakausap natin ng Panginoon. So ganoon, start a micro church, the church at home. So ayun, magkaroon tayo ng tahimik na place sa bahay na kung saan pwede tayong magdasal, pwede tayong kausapin ng Lord.
So, yun lamang po. Napakarami mo natutunan sa araw na ito. Maraming salamat. Glory to God.